Pilipinas bumili ng F-16, aprobado ng US. Galit ang China. Malaking upgrade sa lakas pandigma ng Pilipinas. Aprobado na ng Estados Unidos ang bentang 12 F-16 fighter jet sa ating bansa na nagkakahalaga ng $2 billion. Pero babala naman ng China. Delikado ito sa kapayapaan ng rehiyon. Narito ang detalye. Ang F-16 Block 7072 Vipers na ito ay pinakabago at pinakamatalas na bersyon ng sikat na jet fighter. Kasama sa deal ang advanced missiles, smart bombs, at high-tech radar systems. Malaking tulong para protektahan ang West Philippine Sea. Ayon sa US, layunin nito na palakasin ang depensa ng Pilipinas at patibayin ang Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa. Simula 2026, darating na ang mga jet kasabay ng pagsasanay sa mga Pilipinong piloto. Pero galit ang China? Git nila, ginagawang taw-tauhan ng US ang Pilipinas at magdudulot raw ito ng tensyon sa South China Sea. Banta ng China, posibleng mas maraming barko at pressure base ang ipadala nila. Malinaw, hindi lang basta jet fighters. Ang F-16, simbolo? Ito ng mas malaking laban sa pagitan ng US at China. Abangan ang susunod na kabanata sa usaping ito. Ligtas na ba ang Pilipinas? Essential na pagbabago sa depensa? Sa pinakamalaking balikatan exercises, ilulunsad ng Estados Unidos ang kanilang pinakabagong missile system, ang NMESI, sa lupang Pilipino. Undang bakiro na gagamitin ito sa rehiyon. Ang mga missile na ito, na kayang patamaan ang mga target ng 100 nautical miles ang layo, ay magiging malaking balakid para sa mga kalabang barko. Malinaw ang mensahe, handa ang US at mga kaalyado sa anumang banta. Kasama rin sa pagsasanay ang mga puwersa mula sa Japan at Australia na nagpapakita ng mas matibay na alyansa laban sa mga agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Ayon sa mga eksperto, direktang tugon ito sa patuloy na pagpapadala ng China ng mga barko sa ating teritoryo. Gamit ang NMESIS, kayanan ng Pilipinas at mga kaalyado na bantayan ang dagat ng walang barko. Bagamat sinasabi ng mga opisyal na pandepensa lamang ang mga missile, dumarating ito sa gitna ng tumitinding tensyon. Abangan kung paano magiging bahagi ang teknolohiyang ito sa seguridad ng rehiyon. Balikatan 2025, simula ng mas matibay na depensa. 3 MGA Pilipino, inaresto sa China dahil sa espionage allegations. Isang nakakabahalang ulat mula sa Beijing, 3 Pilipino ang kasalukuyang nakakulong sa China, akusado ng espionage, isang malubhang krimen na maaring magdulot ng habang buhay na pagkakakulong o mas malala pa. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, ang 3 ito, 2 maritime researchers at isang business consultant, ay inaresto noong nakaraang buwan sa Hainan Province. Sila raw ay nahuling nangongolekta ng classified information tungkol sa Chinese naval activities. Ang lugar ng kanilang pagkakaaresto ay malapit sa strategic Hainan Naval Base, kung saan nakastation ang mga nuclear submarines ng China. Timing na timing, habang mainit ang tensyon sa West Philippine Sea. Agad kumilos ang Department of Foreign Affairs. We are verifying the reports and ensuring their rights under international law, pahayag ni Secretary Manalo. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa pinapayagan ng China na makipag-ugnay ang ating konsulado sa mga detainee. Dumating ang insidenteng ito sa gitna ng record-high Chinese aggression sa WPS, kung saan 7 na beses na inatake ang ating mga supply boat sa Ayungin noong nakaraang buwan lamang. Sa isang press briefing kanina, nagbabala ang Malacanang, "We will exhaust all diplomatic channels." Ngunit sa likod ng mga salita, may 3 buhay na Pilipino ang nakataya. Ito ang pinakabagong ulat mula sa News.